Nandito tayo ngayon sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Kasama natin si Father Peter Casino, isa sa mga pari dito. Papakita niya sa atin itong memorabilia nung pagbisita dito sa Pilipinas ni Pope Leo XIV. So, Father, ano po ba ito? So ito yung inauguration mass of the Intermediate General Chapter ng Agustinians in September 2010. So ibig sabihin ng Intermediate General Chapter, Agustinians from all over the world dumating dito at para magkaroon ng meeting. At yung inauguration mass dito ginawa sa San Agustin. So ito si Father, si Pope Leo XIV, preparing Father Robert Prevost. So dito he is preparing for the mass. Dito nagpe-prepare kung anong babasahin niya, ganun. Ayan. Dito yan, Father, sa likod ng San Agustin. Sa likod, Ito yung mga sumama nag-celebrate. Yan, during the mass. Ayan. Nandyan kayo, Father? Wala. So yan. Yan. Ito yung dyan. So basta ito yung misa. Yan. Ako yun. Ito kayo, Father. Ayun o. Ayan, si Father Peter Casino. Si Father Horacio. Father Horacio Rodriguez. Yan. Ang dami pala nitong mga memorabilia, no? Ng Pope. Akalain nyo, Father, magiging Santo Papa ito, no? Tapos ito na yung reception. Nandito na si... Pinakain nyo po ba siya ng pagkaing Pilipino? Oo, yun ang pagkain niya. Crepe. Yun ang crepe. Parang gulaman siguro yun. Simpleng-simple siya, no? Simple lang. Ayan. So yun, yung nang... Saan po itong reception, itong kainan na ito? Sa likod sa Father Blancos Garden. Father Blancos Garden. Dito rin po sa Intramuros to, Father? Sa likod ng San Agustin Church. Father Blancos Garden. Ganun. Anong nararamdaman nyo, Father, pag nakikita nyo ngayon itong mga picture na ito? Masaya kasi kilala ko silang lahat eh. Si Father Geseto, si Father Verdon, si Father Aranya. Ito kasi lumabas na eh. Kaya hindi ko na maalala ang pangalan. So, ganun. Nung pagbisita niya dito, anong pinaka-impression nyo sa kanya, Father? Kung anong impression ko dito, sa kung anong impression ko doon, parang lang, one of us lang talaga. Nothing that stands out. Kaya nga mabibigla ka na yung napaka-ordinaryong tao, siya pala yung magiging Pope. Wala sa hinagap nyo na magiging Santo Papa yung bisita nyo dito dati? Wala. Ganun. So yun. Yung kasimplihan niya, yun na pala ang bagay na para sa isang Pope. Ganun. Thank you, Father. Ito naman, ano to, Father? Ito yung ginawa niya para sa order when he was the Prior General. So ito yung Rule and Constitutions of the Order na inissue by Father Robert Prevost. Issued by authority of the Prior General Robert F. Prevost. So the Prior General is the head of the order, of the Augustinian Order. The 2,500 Agustinians worldwide. Tama po ba, Father? Opo. So he's the head. And then he issued these constitutions. Because like any institution, meron kaming constitutions. Ganun. Father, dagdag ko lang, no, yung mga Agustinians na nagdala ng Catholic faith sa Pilipinas, tama po ba? Yes, di ba dumating si Magellan 1521? Tapos 1540, in the expedition of Villalobos, the islands were named Philippines after King Philip II of Spain. Tapos noong 1565, dumating yung Agustinians in the expedition of Miguel Lopez de Legazpi and
Fray Andres de Ordaneta. The first 5 Augustinians came to the Philippines in 1565. So since 1565 hanggang ngayon, nandito yung Augustinians. Father, bago tayo magpaalam doon sa mga nanonood sa atin, baka pwede natin silang pakita sa kanila yung San Agustin Church, no? Pwede. Pwede pakita. Father, gano'n na po ba katagal itong San Agustin Church? 1570 yung original structure. Tapos nasira yon. Ito, nag-decide sila to make something strong out of stone. So natapos yata ito mga 1607. 1607. So this is the oldest stone church in the Philippines. Yes. Oldest stone church. And it is also a UNESCO heritage site, tama ba? Heritage site, yes. Together with 3 other Augustinian-built churches. So ito no, papasukin natin yung San Agustin Church dito sa Intramuros, Manila. Dinadayo to ng mga turista. So pakita natin, Jeff, yung simbahan. Kung saan nagmisa Dito yung simbahan kung saan nagmisa si Pope Leo XIV sa Pilipinas noong 2013 din, Father. 2013 dun siya nagmas sa Postulant Chapel. Ibang venue. Dito nung 2010. Ang ganda, no, Father? Anong mga kwento dito sa simbahan na to, Father? Mga kwento. So, itong simbahan noon, it also served as a libingan. Naging libingan din siya, kung makita no. Naging libingan din siya. Yan. Tapos meron siyang different chapels. Bawat isa na ito is a chapel. So nung olden times, yung pari dito nagmamas. Yan. Bawat chapel may nagmamas na pari. Ganun ang style nila noon. Para tayong nasa panahon ng Kastila, no? Pag nandito, tignan mo yung paligid dito, Father, no? Oo. Tapos merong chandeliers na 19th century chandeliers. Yan. Lagi bang maraming mga turista dito, Father? Lagi maraming turista. Oo. And this is a center of faith for the Augustinian community in the Philippines. Yes. Oh, center of faith siya. So, Father, dito sa simbahang ito, nagmisa si Father Prevost. Nung 2010, nagmisa siya dito. Anong naramdaman nyo na nakita niya yung kagandahan nitong San Agustin Church nung panahon na yon? Ang naramdaman niya, hindi naman din niya sinabi kung anong naramdaman. Kayo po, pero bilang Pilipino, napapakita nyo sa ibang taga-ibang bayan yung ganda ng inyong simbahan dito. So, ang naramdaman namin ay yung pride, a sort of pride na nagkaroon ng ganito kagandang simbahan sa Intramuros. And then palaging sinasabi sa amin na yung cooperation na naganap para matayo ito. Cooperation of Filipinos, Chinese craftsmen, saka yung mga Espanyol na gumawa ng plano. So nag-cooperate ang tatlong lahi. So without that cooperation ng tatlong lahi, hindi mamamaterialize ang magandang church. So doon natin nakita yung cooperation. So ito yung Augustinian spirituality of harmony. There's a cooperation and they come up with something beautiful. Pakita lang natin, Father, bago tayo magpaalam sa mga viewers, pakita natin yung harapan ng simbahan, yung altar. Dito tayo, Father. Ito po, Father, pakita lang natin dito yung altar. Kasi dito sa mismong altar na to, nagmisa si Pope Leo. Leo XIV. So, Father, bilang pangwakas, bilang Agustinian, how do you feel about Pope Leo XIV being the first Augustinian Pope? So as I said, I feel a great joy that the Augustinian family has a Pope. And may he be like Saint Augustine. So paano ba si Saint Augustine?
his primary concern is the people. Na nung nagkaroon ng matinding paghihirap, he burned the golden vessels in the church para may maibigay siya sa mga mahirap. Yung ganong klaseng spirit of being a shepherd. Thank you very much, Father. Nako, bibisita pa kaya sa Pilipinas uli si Pope Leo XIV. Kung bibisita man siya dito, sigurado ako na itong San Agustin Church ang isa sa mga pupuntahan niya bilang unang Agustinong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ako po si Paterno Wes Maquel. See you again.